Okay na po, no? So, sige po, tayo po ay mag-pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi po na ito, Lord God. Naman Diyos, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong presensya. Kami po nagpapakumbaba, Lord God. Malapit kami sa iyong trono, Panginoon, sa iyong banal na trono, O Diyos. Lord God, ugasan mo kami, linisin mo po kami. Lord God, ang aming puso't isipan, Lord God, sanctify us, Lord Jesus. Holy Spirit, speak to us. Kayo po, Panginoon, ng boses, Lord God. Lord God, nasa puso ng bawat isa, Panginoon, makakarinig na yung salita, Lord God. Panginoon, magkaroon ng kapayapaan po sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, na nagtagumpay na, Lord God, para sa amin. We thank you, Lord. We bless you. Lord God, we dedicate to you, Lord God, yung mensahe mo, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang mangusap. In Jesus' name we pray. Amen. So, ulitin ko lang po, malinaw naman po yung audio ko po, ano? Loud and clear. Okay po. Praise God. Sige po, buksan po natin basahin po natin ah, sa Acts 20 po. Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse 1. Sa ano po natin sa RTPB po sabi, nang tumigil, nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang dumating siya sa Gresya at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang. Ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbalik. Ngayon po ito pong binasa natin, intro po, kumbaga para mas maintindihan po natin yung buong context ng pag-aaralan po natin mamaya. So si Pablo po dito, in-encourage niya po bilang head ng church, in-encourage niya po yung mga tao sa bawat Hello po, okay lang po ba dito ako dinig po ba ako? Dinig po. Ayan po. So lumipat po ako dito sa ano ng ating host. Praise God. Nakikik po ako dito sa cellphone ko eh. Hindi ko alam ang nangyayari. So anyway, ito pong binasa natin para mas maintindihan po natin yung context sa pag-aaralan natin kanina. Yun nga, in-encourage ni Paul yung buong church. Ano po, na tawag nito, na pinalakas niya yung mga loob nila. Ano po, sabi po dito, bawat bayan dinalaw niya. No? Tapos pinalakas ang loob sa pamamagitan ng pangangaral. Sa verse 3, at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Tagal po nun. Matagal na po yan para sa atin, no? Mahiwalay sa wari ako, meron akong, wari mama ko, di ba? Matagal. Matagal na sa kanyang 2 linggo. Di ba po? Paano pa kaya yung tao na tumulong sa yung makalaya sa lahat ng tanikalan ni Satanas? 'Di ba? Lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng bondage sa buhay mo, tinulungan ka niya. Tapos, ito sila, nalayo sila ng 3 buwan. No? Nalayo ng 3 buwan. Aalis na sana siya sa Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangkang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya tipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan.
sa kanyang pagbabalik. Ngayon po, jump po tayo sa verse 13. Verse 13, sabi po dyan, sumakay kami, bali verse 13 hanggang last verse na po tayo niyan, no? Basahin muna po natin yung buong context. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason. Doon kami magkikita ni Pablo. Ayon sa bilin niya sa amin. Sapagkat sasakyang panlupa ang kanyang gagamitin papunta roon. Nang magkita kami sa Ason, sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Ano po? So mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Kiyo. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ng isang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablong lampasan ng Epeso upang huwag siyang maantala sa Asya sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ito na po yung malapit na po tayo sa main natin pag-aaralan na verse. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Epeso. So mula doon sa Mileto, kung nasan sila, nagpadala ng mga mensahero para, imagine nyo po, tayo tatawag lang para magkaroon ng meeting sa kanila. Mula sa Mileto, pupunta pa ng Epeso. No? Grabe. Para ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Epeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol. Tignan niyo po Kung gusto ko pong bigyan ng dahil dito emphasis yung verse 18 eh. Sabi niya, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon. Buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Sabi niya, nalalaman ninyo. So, kayo makakapag-testify. Ako po makakapag-testify. No? Ako niyan, yung mula nung unang araw na ako'y tumuntong sa bahay ni na Pastor Negs. Siguro mula nung nakilala ko si Pastor Negs, no, kung paano talagang yung ginugol niya yung panahon para yung tara ano kasi ulo ko confused kasi ako pero tinulungan ako ni Pastor. Yung talagang tawag dito, pagtitiis, pagtitiyaga sa isang tupa. And I praise the Lord sa ginawa niya sa akin. Kahit ganun din yung ginawa niya, kagaya ng ginawa ni Pablo. Ano? Sabi, nalalaman ninyo. So tayo po mga members tayo makakapag-testify, di ba po? Sa mga ginawa ng mga leaders po natin, mga pastors natin, di ba po? No? Verse 19, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. Number one lesson po yan. Top one ko po yan sa heart ko na itinuro sa akin ni Pastor Names. At lumuluhang nagtitiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Alam niyo po, short testimony lang. Ano oras na ba? Sa 7:58, 7:56. So, isa po ako sa tumawag kay Pastor Names na, witchcraft. Hindi ko po ikakaya yung katotohanan kasi yan po nagpalaya sa akin eh. Pero po, tinatawad niya ako. Alam niyo po, wala pong konti lang nakakalam nito eh. Nung tumawag ako talagang repentant ako. Kasi sobrang di na maganda nangyari, may nawala na po sa amin. Right away, that very minute, alam ko talaga gagawin ko. Kailangan ko tumawag kay Pastor Neds. Tumawag po ako, Pastor Neds. Hindi ko alam gagawin ko kasi paano pa sasabihin ko dito. Pastor Neds. Alam niyo po sabi sa akin ni Pastor, sa kabila na dapat pwede niya ako sumbatan, bata lang ako. No? Bata ka lang, hindi mo alam ginagawa mo. Anong sinabi mo sa akin? Alam niyo po, baliktad. Grabe. Sabi niya po sa akin, mga kapatid, Bongs, bago ako magsalita, wait lang. Sabi niya sa akin. Bago ako magsalita, sabi niya sa akin, I love you so much. I miss you. And I forgive you. Sabi. Sorry sa lahat na nagawa ko. Umiyak po ako. Sabi ko, Pastor, wala kang ginawa masama sa akin. Sorry. Iyakan na kami.
ano, pero praise God. Ito siya, no? Gusto ni Lord tayo din. Makikita niyo po mamaya na ipinapasa ni Pablo itong paturuan na to, na maging mapagpakumbaba tayo. Lumuluhan, nagtitiis na marami pagsubok. Mas Pastor Nix, marami siyang, ay, alam ko lang po, nakita niyo lahat yan, mga pinagagawa namin sa kanya. Pero kaya po ako nandito para magpatotoo. No? Sa mga kasama ko na nagkamali tayo, kailangan natin magpakumbaba. Isa po sa tinuro talaga sa akin matindi ni Pastor Nix, Kuya, pag dumating yung panahon na marami nang uusig sa'yo at ginagawa mo lahat ng tinuro ko, huwag ka magsasalita, huwag ka magpapakita ng pangit na ugali. Ano? Kasi kuya, sayang lahat. Ang mga tao, konting mali mo lang, palalakihin nila yan. Pero sa dasang damakmak na maganda mong ginawa, baliwala sa kanila yon. Pero konti ka lang magkamali, konti pangit na ugali mo, sumigaw ka. Sinabihan niya ako na gusto ko, ano ka, gusto ko, tawag nito, gusto ko, tawag nito, maging ganito ka mapagpakumbaba. Kahit sabihan ka pa na mangkukulat ka, witchcraft ka, rebellious ka, sabi ko sa, dahil sinabi mo yan, wala problema. Sabi ko, praise God. No? Ngayon, pagtuloy po natin verse 20. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Grabe po, no? Ito si Pablo. No? Maging Hudyo o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan. Manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Sus. Alam niyo po ito pong verse 21 para sa akin, sa puso ko, masasum up siya sa isang katotohanan. Ay ibig sabihin sa isang sentence. Yung nag stand ka sa sasalita ng Diyos sa katotohanan. Tignan mo, maging Hudyo man o Griego, ibig sabihin, walang race, walang estado ng tao siyang tinitignan. Basta katotohanan ni Lord. Man pinapangaral kung kahit sino pinapangaralan niya tumalikod sa kasalanan. Di ba po? At malumbalik sa Diyos. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, no? Pero sabi sa Word of God, may right way of correction. Wari ako po, sabi sa Word of God, kung may gusto kang i-correct na taong mas matanda sa iyo, kung wari specific, correct an old man like he is your father, sabi sa Word of God. So po tayo, pag tayo gusto natin mag-correct ng isa tao, pero mas matanda sa atin, sabi, itrato mo na para mong tatay. May paggalang, in short. Ano po, no? So sabi dito, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. No? Yung pagtuturo, walang pinipili. Kailangan katotohanan, ma-receive nila. Wala siyang inimig, wala siyang pinili. Eh po, verse 22, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon, mga kapatid. Gusto ko po talaga i-share to itong buong chapter na to eh. Ito pong buong chapter na to, pinag-uusapan po namin to ni Pastor Negs 3 months ago pa. Tapos laging sinasabi, lagi siya, ilang beses siya nagpapaalam sa akin. Sabi ko, Pastor, sabi ko, kahit anong gawin mo, baka magulat ka, mauna pa ako sa'yo. O, magpapaalam na ako. Magpapaalam ako sa'yo, Pastor, pagka wala ako, iingatan niyo po yung magulang ko, yung Bible study niyo po sila. Kuya naman, imposible mangyari sa'yo yan. O, imposible rin mangyari sa'yo, Pastor, kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Diba? Pero ito, binabanggit niya sa akin, sabi niya, ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. No? Ito po, verse 23. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Sa bawat bayang dinaanan ko, pinapayag sa akin ng Espiritu na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Yung verse 24 po, in-express sa akin yan, Pastor Negs. In-express niya sa akin. Siguro nandito na ako sa edad ko na sobrang mahal ko ng Diyos. Hindi ko maintindihan. Mahina ng katawan ko, pero sobrang mas lumalakas yung pag-ibig ko sa Diyos. Alam niyo po, bless na bless ako. Yung, yung paano ba to? Malayo ang agwat ng edad namin, pero nakakakonekta ako sa Kanya. Nagkaka-relate kami dahil naibabahagi niya sa akin yung pag-ibig niya sa Lord. Grabe po. Grabe po. Super blessed ako nung sinabi niya sa akin yan eh.
na ito na lang yung lakas ko. Ibibigay ko na to. Kahit siguro naka-wheelchair ako, pupunta ako kahit saan, basta inano ko nito. Siguro ko yan. Ito talaga, love ko talaga si Lord. Alam niyo po, grabe. In-express niya po sa akin, itong verse na to, yung subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. Kasi po, may isang araw na, hindi ko siya kinontra, kumbaga nag-advise lang ako, Pastor, baka naman, baka naman next year ka pa pupunta ng Jeddah. So sabi ko, ano ka Pastor eh, di ka fit to travel. Ano, nagbibiroan kami, di ba? Baga, ako, dinadaan ko na lang sa biro yung ganun po, pero seryoso ako dun. So, di ba? Kasi ayoko siyang ayoko siyang mahirapan eh. Di ba? Sabi niya, Kuya, sabi niya sa akin, Kuya, alala mo sinabi ni Pablo, di ba? Sabi niya, yung ano ba yun, yung magawa ko lang mga tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Diyos. Ang pagpapayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan ng Diyos para sa tao. Kung hindi ko gagawin to, tapos sinabutan ako sa Pilipinas, siguro hindi naman ako pupunta, nag-explain siya, siguro di naman ako pupunta sa impyerno, pero mas magiging buo ang kaligayahan ko kung magagawa ko yun habang may lakas ako. Kaya kuya, ipag-pray mo na lang ako. Ito po, next verse natin. Nakasalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa inyo. Nakasalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. September 3, nasa servant po kami. Nasa servant po kami. Binanggit ko sa kanya itong Acts 20 verse 29. Mamaya po natin puntahan yung 29. Ano? Tapos sinabi niya na, pag-pray lang natin yung church. Pag-pray mo yung church. Ano po? Ito po talaga, tawag nito. Itong word ni Lord sa atin bago malis si Pastor Nagsa, lumipad sa biyahe. Yung verse 29. Pero ito pong 25, sabi diyan, ngayon alam kong hindi na ninyo ako muli makikita. Sabi ko, iba to Pastor, kay Pablo to. Tapos titingin lang siya sa akin. Kaya ako po ito sinishare, hindi po para i-stir up yung heart natin o malungkot tayo o maano tayo. Kasi po may word si Lord sa atin. At sinishare ko po yung conversation namin ni Pastor Negs para palakasin tayo. Na hindi lang siya basta-basta umalis. May iniwan siya. Di ba po? May iniwan siya. Meron ba siyang, wala tayong meeting, wala tayong ano na ako. Alam ko na yung araw ng pag-ano ko, walang ganun. Pero may iniwan po si Pastor Negs. Sige po, verse 26. Kaya't sa araw na ito yung sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Bakit? Sapagkat hindi ako nagatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ibig sabihin sa verse 26, alam mo na. Kung nakikinig ka, kung ikaw nandito ka ngayon sa Zoom meeting na to, I think, you understand the Word of God. Alam mo na din na tinawag ka ng Diyos. Alam mo na din na na-anoint ka. Alam mo na din na may pananagutan mga taong hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. May tinatagong kasalanan, sama ng loob, pot at galit. Sabi ni Pablo, hindi ako mananagot kung mapahamak ka. Ang sino man sa inyo. Lahat ng tao mahal ni Pablo. Di ba? Pero kung may mapahamak sa inyo, labas na ako doon. Kasi ginawa ko yung best ko eh. Nakita niyo po si Pastor, di ba? Di ba? Di ba, kaka-atake niya lang, mag-attend pa rin siya ng church. Kung hindi niya na talaga kaya, di ba? Nanonood pa rin siya ng live. Minsan, ako nagbantay sa kanya, nanonood kami ng live. Pasensya na po kayo, habang nanonood ng live, ako natulog ako ng Sunday live. Tapos siya, nagising. Sabi ko, Pastor, tapos na? Oo, sarap na tulog mo eh. Isang beses ko na. Kaya ako nag-volunteer ako noon. Nasamahan kita basta. Kaya kitang tulungan. Sabi niya, ang ganda ng tulog mo. Ang ganda ng tulog mo. Sabi niya sa akin. So, ano ba sinasabi ko? Ay, ayun, di ba? Yung ginawa niya lahat. Kahit na di na kaya ng katawan niya, yung isip niya, malakas. The spirit is willing. His mind is willing to fulfill the will of God.
Ano po? Verse 27, sapagkat hindi siya nag-aatubili, ipahayag sa inyo, sa atin po, ang layunin ng Diyos. Ano po layunin ng Diyos? Susunod na verse. Wala po tayong outline dito na wala pa ako ni notes. Ito lang pong sinabi sa akin ni Pastor Negs. Verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Kung naalala niyo po nung minsan may nakapag-meeting po kami, pati po yung buong worship team, pati mga kasama ko po, lagi ko po inuulit-ulit sa kanila ito word sa atin ni Lord. Baka po naalala din ni na Pastor Dave, ni na Pastor Jimmy nung nag-meeting po kami ng buong media team. Sinare ko po to. Kasi ito binanggit ni Pastor Negs. Acts 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ito po ang kalooban ng Diyos sa iyo. Personal po ako nagsasalita sa bawat isa. Ingatan mo sarili mo. Kung ma-offend ka, masaktan ka, i-work out po natin yung heart natin. Amen. Kung laitin ka, magtanim ka ng tawag nito, hidden na sama ng loob sa tao, paplastikin mo siya. Naku po, i-work out po natin yung heart natin. Sabi po sa Bible, ingatan mo ang sarili mo. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Tignan nyo po, pati po, lahat po ito, no? Pati po sa atin, sa lahat po ng ating mga pastor, lahat, pati leader. Ako po, leader po, di ba po, nagsishare tayo ng Word of God. Ingatan po natin sarili natin. Kung sinabi po sa akin, ito talagang, ano ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Paano mo, turuan mo ako, Lord, paano ko ingatan sarili ko sa lahat ng bagay na may pangaral ko yung salita mo. Kahit nahihirapan ako, Lord. Di ba po? Tingnan niyo po at buong kawan. Ingatan mo yung sarili mo at ang buong kawan. So bago mo maiingatan yung pinagkatiwala sa ni Lord na flock of sheep, ingatan mo muna sarili mo. Amen? Kasi kung iingatan mo sila, tapos ikaw hindi mo na-guard yung heart mo, 100% pati sila pag nagsalita ka may bitterness na. Sinasabi po ni Pastor Negs yan. Hindi ko po ginagamit yung pangalan ni Pastor Negs. Pero for how many years, nakasama ko po siya, na witness ko po yung yung method ng Holy Spirit through sa kanya na ganun pala. Pag isang pastor, pag isang leader, nagsalita, nang hindi niya iningatan yung puso niya, sarili niya, nag-share siya, nagbahagi siya. Ano po? Sama ng loob po at galit, automatic, grabe, kung ano meron siya, siya ding meron ng mga tao. Huwag nawa. Amen. Kaya po sinasabihan tayo ng Word of God. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mga kapatid, tayo po, marami po tayong mga ministry, ingatan po natin mga yan. Pero bago po lahat, bago po tayo lumabas ng kwarto, bago po tayo makapag-minister, makapag-share, bago po tayo edit, bago ka mag-worship, kung ano pag ginagawa mo, bago mag-evangelize sa labas, sa mga klase mo, ingatan mo muna sarili mo, ayusin mo muna. Amen. Ngayon po, matagal bang ayusin ang sarili? Di ba po kaya po sinabi sa Word of God? We come boldly to the throne of God. Kaya hindi tayo nag-aatubiling, hindi kami nag-aatubiling lumapit, pumasok sa trono ng Diyos. Sorry po. 'Di ba? Hindi nag-aatubili. Pero bakit po tayo nag-aatubili? Kasi piling mo makasalanan ka. Totoo 'yun. Makasalanan po tayo. Pero kaya tayo hindi mag-aatubiling lumapit sa kaharian ng Diyos kasi sabi dito po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Kung ikaw iniingatan mo 'yung sarili mo, bago ko umalis ng bahay, Lord, patawarin mo ako. Praise Lord, yung puso ko ay, di ko alam saan ako, di ko alam kung saan yung kaligtasan o baka mapahamak ako. Pero bago po lahat yun, Lord, tanggalin mo lahat ng kasalanan sa puso ko. I forgive them. Di ba po? Yung sarili mo muna. Tapos saka mo maiingatan. Hindi po kasi tayo dito pwedeng, yung iingatan mo yung iba, tapos ikaw hindi ka nag-iingat. Blind leading the blind. Di ba? Saan kayo mapupunta? Mababangga kayo, masasagasaan, di ba? Yung bulag, kaya siya may stick, di ba? Para may makita siya. Ngayon po susunod, tignan niyo po sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Bakit kailangan ko po ingatan yung sarili ko? Kasi po, inilagay po ng Diyos yung pamilya ko, yung nanay, yung tatay ko, yung kapatid ko, mga pinsan ko, yung mga binabible study sa Pampanga, sa pag-iingat ko. Inilagay ng Espiritu Santo.
ipinagkatiwala sa akin kasi nakita na pwede ka nang kagamit-gamit ka na. Pwede ka na. So maging maingat ka kahit may problema ka dito sa lugar na ito, hindi pwede silang madamay. Di ba? Ganun din po tayo. Kaya sinasabi ng verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Gawin mo to, tapos gawin mo yung buong kawan, kasi ang dahilan, yung Espiritu Santo, no, siya ang naglagay. Amen? Na ministry, buong JCM ministry, pinagkatiwala ng Holy Spirit sa ating po mga leaders. Ano po? Tignan niyo po pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos, Panginoon, na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Amen? Ito na po ang ating main verse na binabanggit sa akin ni Pastor Nick. Pag-pray mo lang, yung church, wag let's talk less mistake, more prayer, more answer. Wow, sabi ko sa kanya, ang galing mo, Pastor. Rhyming ka, rhymer. Diba? Less talk, less mistake, more prayer, more answer. Verse 29. Alam ng head ng church nung time na ito. Pagkalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ng kawan. Ano po ibig sabihin nito? Aware si Pablo na pag-alis niya, magsisipasok ang mga asong gubat. Ang mga asong gubat, hindi po tao yan. Hindi po werewolf. Hindi po yung Halloween, ano? At walang patawad nilang pupuksain ng kawan. Ang asong gubat, influential spirit po yan. I-influensyahan niya yung mga tao sa loob ng church na may open door. Mga kapatid, totoo po yan, yung mga may open door. Kaya po sinasabi sa 28 kanina, ingatan mo ang sarili mo. Pag hindi mo iningatan ng sarili mo, alam kong pag-alis ko, sabi ni Pablo sa 29, makakapasok sila. Ano po sinabi ni Pablo? Sinabi niya bang, in Jesus' name, hindi kayo makakapasok. In Jesus' name, binabawalan ko kayong pumasok. Hindi. Ang sabi po ni Pablo, alam ko, papasok sila dyan. No? Binibigyan ko kayo ng heads up. Gusto ko malaman nyo ahead of time para anong kailangan nyong gawin. Pag nalaman nyo na may darating na ganito, dapat may gawin eh. Yung susunod po na verse. Ano po sabi? Mula rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Next verse po. Ngayon, ano po solusyon doon sa warning? Sinabi ba? Sabihin nyo, in Jesus' name, hindi sila makakapasok. Hindi yun ang guideline eh. Ang instruction through kay Pablo, kaya't mag-ingat kayo. Eto na po, alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin ng instruction, alalahanin mo yung mga tinuro sa'yo. Sa atin pala, sa atin. Sorry po. Ano? Alalahanin natin yung mga tinuro sa atin. Amen? Dahil si Pastor Negs, naghirap. Sabi, at maraming luha ang pinuhunan ko. Sabi po. Lagi po ako niyan, si Pastor Negs, out of nowhere, nasa school ako. Iyak ako ng iyak kasi hirap na hirap ako sa nararamdaman ko. 2 years ago. Sobrang depression po yan. Around August. July. August, tama. 2022. Dahil sa mga nangyari, may mga nawala po sa amin, nawasak ang church namin. Depressed ako dahil, ito mga kato, 5 taong ko, kala mo mga kapatid ko na eh. Pero isa pong araw, tawagan ako ni Pastor Negs, Kuya, pinaalala ka ng Lord sa akin, sabi niya, tawagan kita. Alam mo, iyak po ako na iyak. Iyak din siya. Kuya, love na love ka ni Lord. Nasa biyahe sila, nasa Isitex, tatabi sa glit. Tama niya si Kuya Ray. No? I praise the Lord. Ano po? Na meron po tayong pastor na kagaya ni Pastor Negs. At hindi siya madamot. Tinuro niya po sa atin ang way ni Lord. Tingnan niyo po sinabi sa atin, kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyo na tinuruan ko kayo araw at gabi. Kailangan po natin alalahanin mga turo sa atin. No? Hindi lang naman po ni Pastor Nex, porque wala na siya, sa kanya lang po alalahanin natin na turo. I-review mo. Ako po minsan, pag nasa jeep ako, naalala ko, ano bang sinabi nung last Sunday? Maalala? Tapos papakaisipin ko, hanggang nasa school po ako, isang buong araw yung sa school, iniisip ko, ano sinabi nung Sunday? Kahit isang verse lang, kailangan ko may maalala. Parang ganun. Di ba? Kasi meditate it day and night, sabi po ni Lord, di ba po? Tingnan niyo po. Ako po nananampalataya, ang GCM, ang Jesus Christ Ministries, Mark 16, 17 to 18, magpapatuloy po yan. Ano po? Magpapatuloy. Bakit po?
Verse 32, next verse. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos. Ang GCM hindi pinagkatiwala sa tao, sa kahit kanino, sa Diyos. Diyos po ang may hawak sa atin. Amen? Katuwang po ng ating mga pastors at mga leaders, ang Diyos. Amen? Kaya mananatili po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa gagawin natin para sa Panginoon, para sa ikalalaganap na salita ni Lord. Di ba? Sabi sa Bible, napakaraming aanihin, walang mumaani. Napakaraming tatrabahuhin, walang nagtatrabaho. Di ba po? Yun niyo po, ipinagkakatiwala ni Pablo, yung iglesia. Kanino daw? Sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ipinagkakatiwala ng leader ng church, yung buong church, sa salita ng Diyos. So ano pong gagawin natin? Kailangan po natin lalo panghawakan salita ng Diyos. Kailangan po natin lalo magbasa, mag-meditate po, ano? Kailangan po natin lalo mag-pray, no? Umunawa. Ano mang bagay na hindi sa pag-ibig, Galatians 5:6, tignan nga po natin saglit. Yung pangalawang sentence. Galatians 5:6. Segue lang po yan. Galatians 5:6. Galatians 5:6. Yung pangalawang sentence po. Ang mahalagay, ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. No? So ito po, yung salita ni Lord. No? Hindi yung pagsunod sa tradisyon. Ito po kasi tinutukoy dito yung pagsunod sa tradisyon eh. Di ba po? Tsaka sa kautusan. Pero sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang pananampalataya ay nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Pwede mo sabihin na mahal ko si Lord. Pero yung magulang natin din natin napapahalagahan po, di ba? Yung pamilya natin, yung pag-aaral. Pag-ibig ba yun kung papalya-palya ka saan? Kailangan maayos. God, family, school or work, ministry, etc. Di ba? Ay, tama, ministry last. Di ba po? So, balik po tayo dun sa Acts 20. So, yung pananampalataya dapat nakikita sa atin, itinuro po sa atin yan. No? Ipinagkatiwala po tayo sa salita ng Diyos. Ngayon po tayo na ipinagkatiwala sa salita ng Diyos, huwag po natin baliwalain yung salita ng Diyos. Huwag po tayong makontento na lang sa nagpe-preach. Huwag po tayong makontento na lang sa Bible reading na sinend o nakita mo sa Instagram. Meron pong dalawang klase ng pagbabasa ng Bible. Una, binasa mo. Pangalawa, nakausap mo ang Diyos. Amen. Yung unang pagbasa mo, nabasa mo yung surface, yung story, history, yung historical record, yung katotohanan. Pero yung pangalawa, yung nangusap sa iyo ang Diyos. Amen, Lord. Amen, Lord. Di ba po? Yun po ang dalawang klase ng pagbabasa ng Bible. Nabasa mo ang Bible, ang pangalawa, nakausap mo ang Diyos. Amen. Kaya po marami magsasabi, bakit parang wala kang problema? Parang kayang-kaya mong gawin yung ano kahit may problema. Simple lang po. Tinuruan po ako ni Pastor Nex. I praise the Lord sa deliverance na tinuro niya sa akin. Alam mo ba kuya, pwede kang maging okay everyday. Talaga po so. Kasi ako, paano ako nagiging okay everyday? Tinuro sa akin nila. Simple lang kuya, sa Hebrews, di ba? Sabi niya, lumapit ka. Huwag ka magatubili lumapit sa trono ng Diyos. Sumablay ka, nakapagsalita ka ng di maganda, mag-repent ka lang. Maniwala ka sa akin, pagagawin kang okay ni Lord. Ano ibig sabihin ng itinataas niya nagpapakumbaba? Pag yung loob mo, binababa mo yung kalooban mo kasi feeling mo dapat ikaw yung tama pero nagpapakumbaba ka. Ano sinasabi nung itinataas? Well, ibang revelation na po ito, pinag-usapan namin. Sabi niya, itinataas, ibig sabihin, ibinuboost ni Lord yung confidence mo. Kahit nagpapakababa ka, nagpapaka-confident ka, ay nagpapaka-humble ka, di ba? Ibuboost ni Lord yung confidence mo isang araw. Di ba? Makikita mo na tinutulungan ka niya, tinatanggol ka niya. Amen? Ayun po, verse 32, second sentence, ito ang makakapagpatibay sa inyo. Tingnan niyo po, ano makakapagpatibay sa atin? Yung salita ng Diyos, sabi kanina.
at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Amen? Para po sa inyo lahat yun. Sa atin lahat. Yung blessings ni Lord. Kung mananatili po tayo sa mga salitang binitawan ng mga pastor natin. Lahat po, hindi lang naman si Pastor Negs. Di ba? Malaki po na itulong ni Pastor Negs sa atin lahat. Amen? And I believe the same impact na nangyari kay Pastor Negs na naginawa niya sa atin, ganun din po magiging impact natin sa iba. Amen? Kung magpapagamit po tayo. Kung hindi po tayo magpapatinag sa gawa ni Satanas. Hindi po natin kaaway ang tao. Si Satanas po ang kaaway natin. Mga espiritong nag-iimpluwensya sa mga tao para maging against sa gawain ng Diyos. Amen? Sige po, verse 33, sige po. Hindi ko inangadangin to, pila ko pananamit. Ninuman, alam ninyo nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ito po, ipinakita ko sa inyo. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ng mahihina. Alalahanan natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang nagbibigay ng kalakasan, encouragement, prayer, kaysa tumatanggap. Okay naman po yung tumatanggap. Wala namang mali dyan. Pero sinasabi lang ni Pablo, hina-highlight niya yung sinabi ni Lord Jesus. Higit na mapalad ang nagbibigay. Amen? Siyempre, mga material bagay, di ba? Pero how much more yung nagbibigay kalakasan ka sa tao. Encouragement, inspiration, fire. Ningas talaga na encourage sila, di ba po? Kahit na mahirap yung sitwasyon, patuloy ka pa rin. Hindi ka nagiging hypocrite, hindi ka nagbabalat kayo, pero nagiging tapat ka lang sa Diyos na siya'y tapat para tapusin lahat ng bagay na sinimulan niya sa iyo. Consistently. Kaya nga po sinabi sa Word of God well done my good and faithful servant. Kahit hindi mo kaya, kahit wala kang rason gawin, kahit wala na yung mga kasama mo para gawin mo yun, ginagawa mo pa rin. Bakit? Kasi merong Diyos na nagsabi sa iyo gawin. Amen po. Tingnan niyo po verse 36. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. 37, silang lahat ay umiyak na nuyumakap at humalik kay Pablo. Verse 38, labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya hindi na nila muli makikita. At siya hinatid nila sa sakayan ng barko. So, isa po ako sa na-witness ko po yung pag-alis si Pastor Negs. Alam niyo po, niyakap ko po talaga siya. Tinitignan ko siya. Pastor, gusto kong sabihin, Pastor alam niyo, tititigan lang kami. Tapos gumaganyan siya. Pinupunasan niya sa labid niya. May video po ako minsan send ko sa inyo. Ano kaya sa ipe-play po natin lahat ng videos, Humihinga siya eh. Sabi ko, Pastor kita tayo po ulit sabi niya. Tapos alam niyo po sabi niya sa akin, puntahan mo na si Tess. Sige po. Ingat kayo sa pagdadrive. Sige po. Napakapalad po natin na may pastor tayong kagaya ni Pastor Negs. Alam niyo po, ang mindset po natin, sabi ng Diyos, dapat maging makalangit. Amen. Dapat po, kung ano po na naabot niya sa spiritual life niya, sabi po sa Word of God, greater things shall they do. Amen. Higit pa rito ang kanilang gagawin. So, simple encouragement lang po. I-meditate po natin ang Acts 20. Ito pong Acts 20. Sa loob po ng 2 buwan, inuulit-ulit po ni Pastor Ned sa akin. Lalo na po itong last verse. At ako po, kagaya sinabi dito, at siya inihatid nila sa sakayan ng barko. Ako po, inatid ko siya sa sakayan ng lumilipad na barko. And bless ako sa mga pagkakataon lahat na nagre-reveal ang Panginoon kay Pastor Negs. And sabi niya, gagawin din ni Lord sa inyong lahat yan. Amen. Amen. So, ayun lang po. Acts 20, buong chapter po. So, sige po, kunin po natin ang ating communion. And